Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay araw ng Martes, December 24, bisperas ng Pasko 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ilang Pinoy na ngayong araw lang nakabakasyon, humahabol pa rin sa pagbibiyahe pa uwi. Makakaabot kaya sa Noche Buena? Sa Cotabato, 5 magkakamag-anak at 2 menor de edad patay sa kalunos-lunos na aksidente. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 1.5 dekada, Pamilya Veloso mabubuo ng muli ngayong Kapaskuhan. Christmas wish na mabigyan ng clemency, patuloy na ikinakatok sa Malacanang. Bulkang Kanlaon, muling nagbuga ng abo. Fivox nagbabala, panibagong pagsabog, posible pa rin. Magdala ng payong sa pamamasyal dahil sa amihan, shearline at Easterlies. Ilang bahagi ng bansa, posibleng ulanin sa araw ng Pasko. Si Santa Claus, sumasideline bilang tsuper. Sino siya? Kilalanin. At sa showbiz, nakapag-Christmas photo box na ba lahat? SB19 sumabay sa trending holiday photo op. Magandang gabi mga ka-A to Z. Pambungad sa ating newscast. No choice na ang karamihan sa mga pasaherong humahabol ngayon sa last-minute Christmas exodus pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Inaasahan na kasi nila na sa gitna na ng kanilang biyahe sila magpapasko. Samantala, umaaray naman ang maraming motorista ngayon dahil sa pagsipang muli ng presyo ng produktong petrolyo isang araw bago magpasko. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakabiyahe na pa probinsya ang karamihan sa mga taga Metro Manila noon pang weekend. Pero isang araw bago magpasko, patuloy pa rin ang agos ng mga biyahero sa terminal ng bus sa Cubao sa Quezon City. May mga humabol pa rin makasakay para abutan ang Noche Buena. Ang ilan kasi ngayon palang uuwi dahil sinagad ang kanilang mga trabaho. Ito, mga nakabook ito, yung iba nag-aantay na lang nung kanilang mga sasakyan. Para sa pasaherong si Aldrin, tanggap niyang solo niyang sasalubungin ang Christmas Eve sa loob ng bus. Mahigit kalahating araw kasi ang biyahe pauwing Camarines Sur. Baka nga po abutin pa ng tanghali pa siguro ang dating namin kasi traffic sa Lopi, Camarines Sur. Si Mercy naman, sa tawan na lang idinaan ang kapalaran sa loob ng bus. Naubusan na kasi siya ng tiket ng biyahe pa Camarines Norte sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kasi yun nakuha kong game, fully book kasi ang mga bus. Nagtubos ako nung 9 ito 24 nakatubos ako nang nasa ticket ko po. Kaya dito na lang ako magpapasko sa bus. Pero iisa ang kanilang baon, makauwi ng ligtas at maluwalhati. Makapiling lang ang kanilang mahal sa buhay ngayong holiday season. Kung paspasa na ang uwian ngayong bisperas ng Pasko, sakit sa ulo naman ang ibinungad sa mga motorista pagsapit ng Martes. Muli kasing tumaas ang presyo ng produktong petrolyo na panibagong aray sa mga bibiyahe ngayong Kapaskuhan. 1 peso and 45 cents kada litro ng diesel. 50 cents naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 75 cents kada litro naman ang itinaas ng kerosene. Pahirap nga sa amin mga motorista. Ganun talaga. Para sa amin, baka nga itong susunod na taon, baka hindi na ako magmaneho. Dahil sa hirap ng napasada. Yun lang ko. Sana naman, hindi na tumaas next year para maganda yung kita namin. Lahat naman tumataas kaya kailangan talaga service mo araw-araw, kaya kailangan mo talagang gamitin. Medyo masakit din. Wala magagawa Yun ang nila Ito na ang ikalimang linggong sunod na pagsipa ng presyo ng gasolina at ikalawang linggo naman para sa diesel at kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Management Bureau na bunsod ito ng pagtaas ng dolyares at pagbagsak ng US crude stocks. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Mas mahina ang benta sa Divisoria ngayong bisperas ng Pasko kumpara sa nakarang taon. Ayon yan sa mga tindera doon. Anila, mas marami na kasing vendors maging customers ang mas pinipili ang online selling at online shopping. Pero giit ng mga tindera, mas maigi pa ring mamili sa mismong tindahan para makilatis ng customer ang items. Ilan sa mga murang paninda sa Divisoria ay mga damit pang itaas na mabibili sa 50 pesos, damit pambata na nasa 150 pesos, shorts na nasa 75 pesos. Meron ding mga sandals at sapatos na 100 hanggang 350 pesos at may bags din mula 180 hanggang 250 pesos. Pinayagang magbukas ng magdamag ang mga tindahan sa Recto Avenue hanggang December 31. Nung pandemic po ma'am, na wala kasi to. Kaya ginawa po ng boss namin, nag-online siya ma'am para at least kahit paano may benta pa rin po kahit nasa bahay lang. Dati po ng pandemic, medyo mataas po yung namin benta. Pero ngayon ma'am, parang pantay lang po dito kasi meron sa physical, meron din sa online ma'am. Pasintabi sa ating mga manunood, nauwi sa malagim na trahedya ang pagbibiyahe ng isang mag-anak mula sa Cagayan de Oro nang maaksidente sa South Cotabato nitong Lunes ng hapon, December 23. Sa paunang investigasyon ng 2P South Cotabato Police, napuwersa ang driver na gamitin ng handbrake matapos mawalan umano ng preno ang sinasakyan nilang utility vehicle habang bumabaybay yan sa pababang bahagi ng daan sa Mangsayaw Land of Praise. Doon na nawalan ng kontrol ang sasakyan saka sumalpok sa isang puno. Dahil sa lakas ng pagtama, tumilapon pa ang ilang biktima at nahulog sa 5 metrong lalim na creek. 5 sa mga biktima ay miyembro ng iisang pamilya habang kasama nila ang 2 menor de edad na nasawi. Nasawi ang lahat ng 7 pasahero at idineklarang dead on arrival sa ospital habang nakasurvive naman ang driver ng sasakyan. Muling nagbuga ng maitim na abo at usok ang Bulkang Canlaon pasado alas 11:37 ng umaga ngayong Martes, isang araw bago ang Pasko. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 1,200 meters ang taas ng ibinugang abo na tumagal ng 11 minuto. Samantala, inaasahan ang ashfall sa timog at timog-kanlurang bahagi ng bulkan. Sa nakalipas na 24 na oras, 4 na ash emission at 25 volcanic earthquakes na ang naitala ng PHIVOLCS, habang nagbuga naman ang bulkan ng mahigit sa 2,000 tonelada ng asupre. Patuloy na nakataas ang Alert Level 3 o Magmatic Unrest. Kaya babala ng PHIVOLCS, maaari pa rin magkaroon ng biglaan at mas malalakas na pagputok ang bulkan. Kaya muli, pinag-iingat pa rin ang lahat ng mga residente sa mga karatig lugar. Abiso po sa mga magpapasko at gagala sa labas. Asahan ang maulang araw ng Kapaskuhan sa Kalakhang, Luzon, dulot ng hanging amihan at shear line. Ayon sa Pag-asa, katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang mararanasan ngayong Kapaskuhan. Uulanin ang araw ng Miyerkules sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa at maging dito sa Metro Manila. Paalala po magdala ng payong, mga panangga laban sa ulan para safe po ang pamamasko sa ating Kapaskuhan. Dahil yung shear line natin nakatutok bukas sa eastern section ng Southern Luzon. So kasama ang kamay nilaan sa posibleng maapektuhan ng shear line. So ang implication po nito ay mataas na tsansa ng mapag-ulan here in Metro Manila at sa mga karatig na lalawigan. Excited nang magdiwang ng Pasko ang pamilya Veloso kasama si Mary Jane sa Women's Correctional sa Mandaluyong matapos na mawalay ng halos 15 taon. Patuloy namang gumugulong ang signature campaign ng grupong Migrante International sa pag-asang mabigyan ng absolute clemency ang dating death row convict na si Mary Jane.
Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Masayang masaya pagka totoo yung sinabi niya na bago magpasko makauwi na yung aking anak. Nag-uumapaw ang kasiyahan ng tatay ni Mary Jane dahil natupad ang inaasahan ng Administrasyong Marcos na dito na sa Pilipinas magpasko ang kanyang anak na si Mary Jane. Iyon nga lang, hindi pa lubos na makakasama ni Mary Jane ang buong pamilya dahil itutuloy ang kanyang sentensya sa drug trafficking sa Correctional Institute for Women o CIW sa Mandaluyong. Bukas, araw ng Pasko, pupunta ang buong mag-anak ni Mary Jane sa CIW. Ang balak po namin, darating po kasi mga kapatid, anak, mga pamangkin niya, buong pamilya ko po. Ang pagkakaalam ko po, mga 32 po kaming lahat na dadalaw sa kanya. Pinagbigyan ng buong mag-anak ni Mary Jane na makapasok sa CIW at makapagdala ng pagkain. Pero patuloy na umaasa si Tatay Cesar na eksaktong araw ng Pasko ay maibigay ang hiling nilang regalo na clemency para kay Mary Jane. Talagang masayang-masaya po ako pagka ibinigay na ng ating mahal na Pangulo yung clemency ng aking anak para kasama na namin po pag-uwi yun sa Nueva Ecija. Una nang naglunsad ng signature campaign ng Migrante International upang isulong ang paggawad ng clemency para kay Mary Jane. At ngayon, nakakalap na ng mahigit 6,000 pirma. Ayon sa migrante, nais nilang ipakita sa Pangulo na maraming sumusuporta kay Veloso. Just like what we did noong 2015 na nagpa-petition signing din kami, umabot nga ng 500,000 signatures. So, yun yung sinubmit namin last time. Kaya nakatulong yun sa reprieve ni Mary Jane Veloso. Hindi natuloy yung kanyang pagkamatay sa firing squad. Patuloy na nagsusumamo ang grupong migrante sa Administrasyong Marcos Jr. Maantig sana ang inyong pulso para sana bigyan na ng full and absolute clemency si Mary Jane Veloso dahil kayo lang ang makakapagbigay nito na tuluyan ng makasama ni Mary Jane, ang kanyang pamilya, kahit pamasko nyo na po sa kanya. Umaasa ang grupong migrante na ngayong Kapaskuhan ay makakauwi na si Mary Jane ng tuluyan sa kanyang probinsya sa Nueva Ecija para lubos na makasama ang kanyang pamilya. Para sa Balitang A to Z ngayong Pasko 2024, Kim Salinas. Nananawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko ngayong Kapaskuhan na magpatawad at magmahalan. Ayon kay Duterte, ang diwa ng Pasko ay hindi lamang dapat manaig sa buwan ng Disyembre kundi sa lahat ng araw. Sa kabila nito, una nang sinabi ng bise na maghihilom lamang ang kanyang hidwaan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung mauunang humingi ng tawad ang presidente at kanyang mga kaalyado. Una na rin sinabi ni Inday Sara na siya mismo ay walang balak magpatawad sa ngayon. Naharap ang bise sa 3 impeachment complaints kaugnay sa umano'y questionableng paggasta sa confidential funds. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Umaapela si Senator Joel Villanueva at Department of Labor and Employment Secretary Benny Laguesma sa mga employer. Natuparin ang obligasyon na bayaran ang 13th month pay ng mga empleyado hanggang ngayong araw, December 24. Ayon kay Villanueva, maaaring makasuhan ang mga kumpanya oras na hindi pa rin maibigay ngayong araw ang 13th month pay. Binigyang diin ng senador na isang legal obligation ang pagbabayad ng ika-13 month na pay. Alinsunod yan sa Presidential Decree No. 851. Ayon pa sa senador, may karapatang maghain ng reklamo sa National Labor Relations Commission ang sinumang hindi makatatanggap ng benepisyo. Sa iba pang balita, arestado ang 2 individual na sangkot umano sa smuggling ng puting sibuyas at iba pang gulay sa isang warehouse sa Taguig City. Sa raid na isinagawa ng CIDG at Bureau of Plant Industry, natagpuan ang mga puting sibuyas at iba pang gulay tulad ng carrots, luya at bawang na walang importation permits.
Nadiskubre din ng mga otoridad ang expired na mga isda at karne sa cold storage facility na banta na sa kalusugan ng mga consumer. Nagkakahalagang 1.5 million pesos ang mga nasabat na produkto. Ipinasara na pansamantala ang warehouse habang nagsasagawa ng investigasyon. Maharap naman sa kasong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Consumer Act ang may-ari ng grocery at warehouse. We opted to seal the facility, the cold storage facility or the freezer along with the meat products. So for further investigation, Lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Kinumpirma ng Presidential Communications Office na sa December 30, pipirmahan ng Pangulo ang 6.352 trillion peso budget pagkatapos ng mga programang isasagawa sa Rizal Day. Ipinagpaliban ng pagpirma rito noong December 20 upang ma-review ng Pangulo. Naging kontrobersyal ang pagtanggal ng subsidiya sa PhilHealth, budget cut ng Department of Education at ang pagsingit sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program na ayon sa mga kritiko ay tila isang forma ng pork barrel fund. Hindi pa tapos ang sorpresa bago magpasko dahil isang panibagong tagumpay na naman for the country matapos magwagi bilang fourth runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Marky Strom sa katatapos ng Mr. Universe 2024 na ginanap nito lamang December 23 Philippine Time sa Los Angeles, California. Hindi man pinalad na maiuwi ang titulong Mr. Universe. Hakot Awards naman si Marky para sa Best in Talent at Best in National Costume sa naturang pageant. Habang itinanghal namang Mr. Universe winner ang pambato ng Ireland na si Patrick Callahan. Samantala, humingi ng tawad si Strom sa mga Pilipino matapos magkamali sa pagrepresenta ng bansa. Ninerbiyos daw kasi siya matapos masabi ang katagang pang-Japan. Sa kabila ng pagkakamali, tagumpay pa rin ang pambato ng Pilipinas na nagpakita ng galing sa mundo ng male pageantry. Congratulations! Isang araw bago ang Pasko, silipin muna natin ang ilang mga kakaiba pero patok na Belen sa buong mundo. Kaiba sa karaniwang life-size Belen, mapapatingala ka talaga sa higanteng nativity scene sa Alicante, Spain. Halos matangkaran na nito ang mga gusali sa paligid. Kaya naman nasungkit nito ang Guinness World Record para sa pinakamataas at pinakamalaking Belen sa buong mundo. Makabagbag damdamin naman ang Belen na ito sa Santo Tomas, Batangas dahil sa typhoon-inspired na tema, hango sa naranasan ng probinsya na hagupit ni Bagyong Christine noong Oktubre. Makikita sa nativity scene na nakasuot ng kapote ang imahe ni San Jose at Birheng Maria sa loob ng sira-sira nilang tahanan na pinasok pa ng baha dahil sa hagupit ng bagyo. May makikita ring mga delata, bigas at iba pang relief goods na natatanggap ng mga nasalanta sa Belen display. Samantala, Healing Your Inner Child naman ang hatid ng Modern Belen sa Cebu dahil napapalibutan ito ng mga debateryang laruan gaya ng mga tren, sasakyan at eroplano. Nagmistulan rin itong mini Christmas village dahil sa mga mini Christmas trees at kumukutitap na mga palamuti. Iba-iba man ang disenyo o tema ng mga Belen taon-taon, nananatili naman ang kahulugan nito, ang kapanganakan ni Jesus na siyang tunay na sentro ng Pasko. Susunod, Vatican, nananawagan ng ceasefire sa lahat ng mga gyera sa buong mundo. Action star Denzel Washington may bagong role, hindi sa pelikula, kundi sa totoong buhay. At si Santa Claus nakasakay, hindi ng sled, kundi ng taxi.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Balita sa labas ng bansa, nananawagan ang lider ng Simbahang Katolika ng ceasefire ngayong Kapaskuhan sa nagpapatuloy na mga giyera sa buong mundo, habang patuloy naman ang pagbuhos ng pakikiramay sa mga biktima ng car attack sa Christmas market sa Germany. Narito ang ating balitang A to Z. Patuloy ang pagluluksa ng mga residente sa Magdeburg City sa Germany matapos ang bayolenteng car attack sa isang outdoor Christmas market sa syudad. Bumuhos ang mga nag-alay ng bulaklak at nagsindi ng kandila sa labas ng Johannes Church malapit sa Christmas market. 5 biktima ang namatay, kabilang ang isang 9 na taong gulang na bata, habang nasa 200 naman ang nasugatan. December 22 nang araruhin ng sasakyan ng suspect ang mga mamimili roon. Arestado ang 50 anyos na suspect mula sa Saudi Arabia habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Magpapasko sa bundok-bundok na basura ang mga residente sa Khan Yunis sa Gaza Strip na naiipit pa rin sa nagpapatuloy na giyera roon. Sa datos ng Gaza Civil Defense Agency, hindi bababa sa 28 katao ang nasawi matapos ang panibagong serye ng strike mula sa Israeli military. Ayon sa United Nations, pahirapan pa rin ang pagpasok ng tulong. Sa kabila nito, ayon sa grupong Hamas, kumpiyansa itong malapit nang maabot ang ceasefire agreement basta't hindi magdaragdag ng bagong kondisyon ang Israel. Sa Vatican, ceasefire din ang panawagan at panalangin ng lider ng Simbahang Katolika. Kinundina ni Pope Francis ang nagpapatuloy na giyera at pagbobomba sa mga paaralan at pagamutan sa Ukraine at Gaza. Nararapat lang anyang itigil na ngayong Kapaskuhan ang putukan at sa halip ay marinig ng mundo ang tunog ng mga awiting pamasko. Arestado ang isang tricycle driver sa Tarlac matapos makuhaan mahuling nagbebenta ng iligal na paputok online. Huli sa akto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang tricycle driver habang ibinebenta online ang mga iligal na paputok. Nakuha sa kanya ang paputok na halagang 5,000 piso. Panglima na ito sa mga naaresto simula nang ideklara ni PNP Chief General Romel Marbil ang pagbabawal sa online bentahan ng fireworks. Sasampahan ng suspect ng kaso sa ilalim ng RA 7183 o paglabag sa distribution ng mga paputok, EO 28 o Regulation and Control of the Use of Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil sa pagbebenta ng iligal na paputok online. During the operation po, kasama pa po niya yung mga anak niya, and ang sabi po niya, pandagdag daw po nung handa nila para sa Christmas Eve. And sa law po natin or sa batas po natin, hindi po yun sapat na rason para gumawa po tayo ng illegal activities. Bawal po magbenta sa online ng mga illegal firecrackers. Una po, illegal po ito. Hindi po natin alam kung paano ito ginawa or yung manufacture. Hindi po natin alam yung safety kung paano siya iginawa. And also po, wala pong permit na galing po sa mga concerned agencies. Naku po, Noche Buena na, maya-maya lang at bukas ay kainan pa rin mga ka-A to Z. Kaya naman, nagbabala ang Department of Health sa peligro ng tinatawag na Holiday Heart Syndrome dahil sa sobrang alak at maalat na pagkain at puyatan, lalo na ngayong holiday season. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, iwasan po ang sobrang matataba, maalat at matatamis na pagkain ngayong Pasko. Mas damihan po ang gulay at prutas sa plato at maglaan ng oras para mag-ehersisyo. Iwasan din po na ma-stress at magkulang sa pahinga at tulog. Ayon kay Herbosa, maaaring magdulot ng arrhythmia
o hindi pa pangkaraniwang tibok ng puso ang Holiday Heart Syndrome na pwede ring maging sanhi ng stroke. Gayunpaman, sinigurado ng DOH na handa ang mga ospital sa mga kasong kaugnay ng Holiday Heart Syndrome. Base sa datos ng Philippine Heart Center, nakapagtala na ng 60 kaso ng stroke mula July hanggang November at 7 kaso naman mula December 1 hanggang 20. Kaya po, muli, ingat at hinay-hinay mga ka-A to Z. Speaking of ingat, ingat-ingat pa rin po tayong lahat, lalo na ngayong Kapaskuhan dahil sa kaliwat kanang saksak bunot ng kuryente. Nakapagtala po ang Bureau of Fire Protection ng mahigit 700 insidente ng sunog mula December 1 pa lang yan hanggang ngayong araw 24. Gayunpaman, higit na mas kaunti raw ito ngayong taon kumpara sa 1,112 na fire incidents sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon sa BFP, nakatulong ang kanilang epektibong fire safety campaign, suporta ng mga local government at kooperasyon ng komunidad para maging maingat ang marami. Habang nakapagtala naman ang ahensya ng 15 kaso ng sunog dahil naman po yan sa paputok. Kaya paalala ng BFP sa publiko, gamitin ang itinalagang community fireworks areas at piliin ang mas ligtas na pampaingay sa pagpasok ng bagong taon. Knowing naman po ang mga Pilipino, mas karamihan sa atin, mas nag-i-enjoy tayong mag-videoke, gumamit ng torotot, or yung sinauna nating pagpapaingay ang mga kasirola or kaldero na mas safe na po sa ngayon. Ilang araw bago magpasko, marami sa atin ang nakatanggap na ng regalo mula sa mga malalapit sa atin. Pero ibahin nyo ang taxi driver na ito na siya pa mismo ang namimigay ng regalo sa mga bata at matatandang kapuspalad. Kahit na hindi rin naman marangya ang kanyang sariling buhay. Ang kwento ng inspirasyon ng tinaguriang Santa Claus Taxi Driver sa balitang A to Z Christmas Special ni Stanley Gahete. Hindi typical na araw ito para sa 55 taong gulang na si Tatay Noel Palero. Hindi siya bibiyahe para mamasada, kundi mamimigay ng aginaldo sa mga bata. Kaya ko po ito ginagawa para sa kapakanan ng maliliit nating kababayan na walang kakayahan na makabili man lang ng pagkain kahit sa isang araw man lang at makapagpasaya. Taong 1994 nang magsimulang maging taxi driver si Tatay Noel. At ngayon ngang 2024 ang kanyang ika-30 taong anibersaryo bilang taxi driver. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ang namimigay ay yung mga may kaya lang. Meron din pong kagaya ko na isang taxi driver lang. Taxi driver, sales agent, low-key content creator, vlogger at syempre full-time tatay sa pamilya. Tubong Camarines Sur si Tatay Noel, lumaking simple at walang marangyang pamumuhay, kaya mulat sa katotohanan ng buhay. Mula Barangka Marikina, dumayo pa si Tatay Palero aka Santa Claus Taxi Driver dito sa harap ng Malati Church sa Maynila para mamigay ng kaunting pagkain sa ilan sa mga taga rito. 2 taon niya na itong ginagawa dahil para sa kanya, minsan lang naman niya gagawin ito sa isang taon. Aminado si Tatay Noel na hindi sapat ang kanyang kita kung tutuusin para makatulong sa kapwa. Pero ika nga, maraming paraan kung gugustuhin makatulong. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa iba. Dumaan din po ako sa pagkabata na walang-wala kami. Ultimo mga regalo, napakaswerte mo na mabigyan ka ng bata pa kami. Naisip ko lang na bakit hindi naman ako gumawa ng maliit na bagay para makapagpasaya ako sa mga bata kahit sa tuwing Pasko lang. Malaking bagay na po sa amin yan, blessing na po rin yan kasi taon-taon naman may namimigay din po sa amin dito. Kaya malaking biyaya po sa amin yan. Nakakatulong na kahit papano, pantawid namin ng ganito. Kaya ang tanging hiling niya bilang isang ordinaryong Santa Claus, sana yung mga nagugutom natin, mabigyan ng atensyon ng ating gobyerno, makakain ng bawat isa na hindi nagugutom na kagaya nito. nakadamit man ng Santa Claus o hindi, magpasko man o ordinaryong araw, tanging hiling ni Tatay Noel,
Hindi na kailangan ng maraming Santa Claus para matulungan ang maraming kababayan, kundi mabigyan ng sapat na atensyon ang kanilang pangangailangan sa araw-araw ng buhay na pagdaraanan. Merry Christmas and a Happy New Year! Para sa Balitang A to Z ngayong Pasko 2024, Stanley Gahete. Balita mula sa Hollywood, may bagong role sa kanyang buhay ang sikat na Hollywood action star na si Denzel Washington. Sabay kasi sa panahon ng Kapaskuhan ay nagpabinyag ang 69-year-old na aktor at nagpa-ordain pa bilang ministro ng Kelly Temple Church of God in Christ sa Harlem, New York City, USA. Emosyonal ang bida ng The Equalizer sa seremonya na hudyat ng bagong yugto ng kanyang pananampalataya. Inaasahan namang magpapatuloy ang pag-arte ni Denzel sa Hollywood kung saan maaari niyang gamitin ang kanyang plataforma para ipalaganap ang mensahe ng Diyos. Sa aming pagbabalik, mga celebrities, may early Christmas celebrations na! At ano-ano nga ba ang hiling ng ating mga ka-A to Z para makumpleto ang nalalapit na Pasko? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kanya-kanyang pasiklab ng Christmas ganaps ang ilang celebrities para ipagdiwang ang holiday season. Saan-saan kaya sila? At SB19, inaliw ang fans sa kanilang cute na 18 Days of Christmas photo box. Ang lahat ng chikang yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Take a break muna sa showbiz ang mga celebrities to celebrate Christmas with their loved ones. Kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang Christmas ganaps. Ang iba, vacation mode. Ang iba naman, family portrait ang peg. Nanguna na dyan ang Team Kramer na first time ma-experience ang White Christmas with the whole family. Nag-landing naman sa South Korea ang Melason family para sa vacation mode kasama ang mga anak. May entries na rin ng Christmas family photo ang Soto family. First time mommy vibes naman para kay Alodia Gosing Piao kasama si Christopher Kimbo at baby Cameron. Blessed naman ang Christmas ng former Bollywood star Gina Legaspi na inanunsyo ang pagdating ng baby number 2 sa kanyang Christmas post. Merry Christmas! Samantala, 18th day of Christmas. May handog naman ang SB19 para sa fans. Sa social media post, makikita ang isang cute na box ng Christmas photos ng kanilang 5 members na sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin. Bahagi ito ng 16th day ng kanilang 18 days of Christmas. Binati din sila ni Meme Vals at nagpasalamat sa kanilang hit song na Mapa na ginamit bilang official soundtrack sa MMFF film entry na And the Breadwinner Is. Showbiz ganap, puno ng Pasko. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Isang tulog na nga lang bago ang mismong December 25, araw ng Pasko, mga ka-A to Z. Kumpleto na ba ang inyong wish list? O di kaya naman, nailagay nyo na ba ito sa Christmas socks? Tsak, iba-iba po ang ating mga gusto ngayong Pasko. Pero ano nga ba ang pinakahihiling ng ilan sa atin ngayong ipagdiriwang ng ang isa sa pinakamasayang okasyon sa buong mundo? Alamin natin yan sa Balitang A to Z Christmas Special ni Naomi Almohano. Mga trendy na laruan at gadgets, bagong damit, o di kaya naman makapunta sa mga sikat na pasyalan. Ilan lang yan sa mga karaniwang Christmas wish ng publiko tuwing Kapaskuhan. Pero kaiba sa mga karaniwang dalaga, si Marian, hindi material na bagay ang nais. Makumpleto ko yung pamilya ko kasi ayun yung isa sa gusto ko talagang makumpleto kasi wala sila mama ganun.
Kaya gusto ko pong magkabobo kami kahit na sandaling oras. Kwento ni Marian, 8 taon nang nakalilipas nang huli silang nabuo bilang isang pamilya. Kaya bagamat nakahanap siya ng pangalawang tahanan sa aruga ng Onesimo Foundation, hinahanap-hanap niya pa rin ang makapiling ang pamilyang pinagmulan. Ito rin ang dasal ni Yvonne, home parent sa Onesimo Foundation para sa kanyang sarili at sa mga batang kanilang ginagabayan. Hindi po lahat ng mga kabataan po namin is kompleto yung pamilya. Yung mga kabataan po namin, minsan may sama ng loob sa nanay, sa tatay, then yung mga magulang walang pagpapahalaga sa anak. Yun sana sa darating na Pasko is makasama din po sila ng pamilya po nila. It is better to give than to receive naman ang paniniwala ng ilan tulad na lang nila Dayan at Annie ng Zoe Broadcasting Network. Hiling nila na patuloy silang gawing tulay para mas maipaabot pa sa iba ang biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Prayer ko this Christmas, not only this Christmas, no, but prayer ko siya every day is that the Lord will use me mightily pa. No, napakasarap sa pakiramdam na maging blessing ka sa mga tao na unexpected na nakaka-receive ng blessing through you. Ang wish ko ngayong Pasko na mas maibahagi pa natin yung pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao at syempre yung pagbibigay natin ng pag-ibig, pag-asa at syempre ng saya sa ibang tao. Tuwing sasapit ang Pasko, iba-iba nga ang hiling ng puso ng bawat isa. Pero para sa mas marami pa rin sa atin, hindi naman hamon, lechon o material na bagay ang kukumpleto ng Pasko, kundi Ang kukumpleto ng Pasko ko ay sila Papa. Ang kukumpleto po ng Pasko ko po ay ang pamilya ko po syempre. Ang kukumpleto ng Pasko ko ay ang Panginoong Jesus. Kaya't sa gitna ng ningning ng holiday season, munting paalala natin mula sa Zoe Broadcasting Network. Alalahanin natin, walang Pasko kung wala ang Panginoon. At ang Panginoon ay nasa bawat isa sa atin. Kung papapasukin po natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, siguradong magiging kumpletong-kumpleto na ang ating Pasko at Bagong Taon. Tanggapin natin ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko at Bagong Taon, ang regalo ng buhay na kumpleto at pinagpala. Ang regalo ng buhay na walang hanggan. Para sa Balitang A to Z ngayong Pasko 2024, Naomi Almojano. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong bisperas ng Pasko ay mula sa isang religious leader at author na si Thomas Monson. Ngayon ngang bisperas ng Kapaskuhan, mahalagang paalala niya kung mapapanatili natin ang diwa ng Pasko, napananatili rin natin ang Espiritu ni Kristo dahil ang diwa ng Pasko ay Espiritu ni Kristo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Check nga natin ang countdown. Aba-aba! 30 minutes na lang, more or less, sa December 25 na. Mauna na po akong bumati sa inyo, isang mapagpala, mapayapa at maligayang Pasko sa ating lahat. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam, magandang gabi at Merry Christmas, Pilipinas!